So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 11, 2026 and our topic is all about the fallen world. So, is this the series of Adam and Eve, the fallen world? So, the fallen world began with Adam's sin and will end at the return of Christ. So, dahil sa kasalanan, yung ang sangkatauhan ay nabubuhay na ngayon sa isang realidad na puno ng korupsyon, kamatayan at pagkakahiwalay sa Diyos. Ngunit mula pa sa mismong sandali ng fall, ang Diyos na ang nagpasimula ng redemption. So, ang redemptive work ng Diyos ay makikita sa dalawang yugto. Una, bilang pangako mula Genesis chapter 3 verse 15 at ang mahabang paghihintay sa Mesiyas at ang ikalawa naman bilang ikatuparan mula sa kapanganakan, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik, kung kailan ang buong creation ay ganap nang maibabalik sa ilalim ng kanyang paghahari. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 3 verse 21 to 24, ASND version. Gumawa ang Panginoong Diyos ng mga kasuotang balat para kay Adan at sa kanyang asawa at sila'y kanyang dinamitan. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao ngayon ay naging tulad natin na nakakaalam ng mabuti at masama. Baka abutin pa niya ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Kainin iyon at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalaya sila ng Panginoong Diyos mula sa hardin ng Eden upang bungkalin ang lupa na pinanggalingan niya. At pinalayas nga niya ang tao at naglagay siya sa silangan ng hardin ng Eden ng mga kerubin at nagniningas na tabak na umikot upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is corruption. Humans are born sinful. So, dahil sa kasalanan ni Adam, ang lahat ng tao ay ipinanganak na may makasalanang kalikasan. So, ang kasalanan ay hindi lang ginagawa, ito ay kondisyon ng puso, kaya kahit mabuti ang intensyon ng tao, madalas pa rin itong humahantong sa mali. Second is chaos. Humans disrupt order and peace. So, ang pagsuway ng tao sa Diyos ay nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. So, nasira ang kaayusan na nilikha ng Diyos sa pamilya, lipunan at maging sa kalikasan. So, ang chaos na nararanasan natin ngayon ay bunga ng paglayo ng tao sa pamumuno ng Diyos. And last is curse. Humans are subjected to suffering. So, ang sumpa ng kasalanan ay nagdala ng sakit, pagod, paghihirap at kamatayan. So, hindi ito ang original na disenyo ng Diyos para sa tao. Ngunit sa fallen world, ang suffering ay naging bahagi ng realidad ng buhay. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is accept human suffering as part of the Christian life. So, yung pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugang wala ng hirap. Sa halip, tinatawag tayong magtiwala sa Diyos kahit may sakit at luha. So, alam natin na ang paghihirap ay pansamantala at may layunin sa plano ng Diyos. Second is aim for God's glory by living a Christ-centered life. So, sa gitna ng isang sirang mundo, maaari pa rin mamuhay para sa kawalatian ng Diyos. So, kapag si Kristo ang sentro ng buhay natin, nagkakaroon ng direksyon ng bawat desisyon, ang buhay na nakatuon kay Jesus ay nagiging patotoo sa mundo. And last is align with the Spirit's direction amid chaos and suffering. So, hindi tayo iniwang mag-isa ng Diyos sa gitna ng kaguluhan dahil ibinigay niya ang banal na Espiritu upang gumabay, umaliw at magbigay lakas. So, kapag nakikinig tayo sa Espiritu is natututo tayong maglakad sa kapayapaan kahit may chaos sa paligid. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is it important to pause and listen to the voice of the Spirit amid chaos. So, mahalagang huminto at makinig tayo sa tinig ng Espiritu dahil sa gitna ng chaos natin is madaling magdesisyon based sa takot natin or emosyon natin. So, sa devotion na to, natutunan ko na kahit ang mundo ay fallen, hindi naliligaw ang Diyos at ang kanyang layunin. So, ina-apply ko to sa buhay ko sa pamamagitan ng paglalaan ng oras, sa panalangin, pakikinig sa salita ng Diyos at pagtitiwala sa gabay ng Espiritu, lalo na kapag magulo at mahirap ang sitwasyon. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil kahit kami ay nabubuhay sa isang fallen world, hindi mo kami pinapabayaan. Lord God, turuan mo po kaming tanggapin ang suffering ng may pananampalataya at mamuhay para sa iyong kawalatian. Lord God, tulungan mo kaming makinig sa tinig ng iyong Espiritu sa gitna ng chaos at hirap. Lord God, ikaw ang aming pag-asa hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. In Jesus' name we pray. Amen.